Okay, that was Pangako by Miss Regine Velasquez, one of our requested song. Okay guys, we're gonna start our Dear Mr. DJ Love Letter for tonight. So, Jude, pakibigyan mo tayo ng isang magandang background music. Welcome po kayong lahat sa aking programang Dear Mr. DJ. I hope you like this program of mine. Sa lahat ng mga hindi pa po nakakaalam, ang Dear Mr. DJ ay nagaganap every Saturdays and Sundays po lamang from 8 p.m. to 9 p.m. Medyo maraming nagre-request sa akin to make it a daily program, pero mukhang hindi po kakayanin dahil ako po ay may work dito sa Dubai. Kaya po yung nila-livestream ko ay gaming na lang kasi nakakapag dagdag siya ng excitement sa akin pag naglalaro ako. So guys, thank you for joining me. Sa mga hindi ko po nakakalamang Dear Mr. DJ is all about love letters. Meron tayong site Ayun. Sa mga hindi po nakakalamang Dear Mr. DJ program is all about love letters. Yes. Here we are reading the love letters sent to us by our letter senders regarding the love story of their life, whom they sent to us through our social media account. At ito po ay binabasa natin every Saturdays and Sundays sa ating programang Dear Mr. DJ, and sometimes we give them some love advice to their love problem. So tara, basahin natin yung letter na sinend sa atin ngayong gabi. Ang letter natin ngayong gabi ay nagmula kay Adrian. Tara, basahin natin yung kanyang letter. Dear Mr. DJ, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programang Dear Mr. DJ. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang iyong segment at sa bawat kwentong naririnig ko, palaging may bahagi na tumatama sa puso ko. Kaya ngayong gabi, ako naman po ang magbabahagi ng aking istorya ng pag-ibig. Isang kwento ng panghihinayang, pagsisisi, at muling pag-asa. Ako po si Adrian at ang kwento ko ay tungkol sa babaeng pinakamamahal ko, si Liana. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan dahil hanggang ngayon, dinadala ko pa rin ang sakit ng pagkawala niya sa buhay ko. Noong una kaming magkita ni Liana, para siyang isang pangarap na biglang dumating sa buhay ko. Napakabuti niyang tao, puno ng pangarap at pagmamahal sa pamilya. Siya yung tipo ng babaeng hindi mo lang mamahalin, kundi ipaglalaban mo rin. Masayahin siya, mahilig sa musika at puno ng pangarap. Madalas kaming magpunta sa paborito naming coffee shop, maglakad sa park, at magkwentuhan hanggang abutin kami ng madaling araw. Sa bawat oras na magkasama kami, lalo akong nahulog sa kanya. Pero sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya, naging abala ako sa trabaho at sa pangarap kong umasenso. Ang sabi ko sa sarili ko, para ito sa hinaharap natin. Pero hindi ko napansin na habang tumutupad ako sa mga pangarap ko, siya naman ang unti-unting nawawala sa buhay ko. Hindi ko siya sinadyang baliwalain, pero hindi ko rin siya nabigyan ng sapat na oras at atensyon na karapat-dapat sa kanya.
May mga pangyayari kasi minsan na hindi natutuloy ang mga nakaschedule naming lakad dahil pinag-OT ako sa work. Minsan naman ay inaabot na ako ng gabi kung umuwi dahil sa dami ng trabaho at pagdating ko ng bahay ay tulog na siya. Sa umaga naman kung minsan ay nauuna akong umalis dahil sa maaga akong pumapasok at siya ay tulog pa. Halos madalas ay hindi na namin nagagawa ang ibang mga bagay dahil na rin sa pagiging busy ko sa work. Isa din sa mga pinagtatalunan namin kung minsan ay yung hindi ko na sasagot o hindi ako nakakasagot sa mga message niya sa akin dahil sa pagkaabala ko sa mga ginagawa ko. Nasanay kasi kami noon na madalas na mag-usap sa chat o text messages pero marami ang nabago paglipas ng panahon. Isang gabi nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Napansin kong malungkot ang kanyang mga mata, pero sinubukan niyang itago ang sakit sa likod ng kanyang matamis na ngiti. Sabi niya, "Adrian, mahal kita, pero hindi ko na alam kung nasaan pa ako sa buhay mo." Hindi ako agad nakasagot. At sa katahimikan kong iyon, naintindihan niyang wala akong konkretong sagot. Hindi ko siya mapanghawakan habang ako mismo ay nagulunod sa sarili kong mundo. Hindi ko nagawang makapag-reason out dahil alam ko naman at nakita ko rin na nawalan ako ng sapat ng panahon sa kanya dahil sa pagiging abala ko sa work sa kagustuhang umasenso sa buhay. Kaya hindi ko naisip na apektado na pala nito ang aming relasyon. At dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Ang araw na iniwan niya ako. Hindi dahil sa may ibang lalaki, kundi dahil napagod na siyang maghintay, nabigyan ko siya ng sapat na panahon at halaga. Sinabi niyang mahal pa rin niya ako pero hindi na niya kayang ipaglaban ang isang relasyon kung saan siya lang ang lumalaban. At iyon ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko, Mr. DJ. Simula nang nawala siya, doon ko lang na-realize kung gaano siya kahalaga. Siya ang dahilan kung bakit naging mas mabuting tao ako. Siya ang dahilan kung bakit natutunan kong mahalin ang sarili ko. At siya rin ang dahilan kung bakit ngayon sinusubukan kong maging taong karapat-dapat sa pagmamahal niya. Isang araw naglakas loob akong hanapin siya. Gusto kong humingi ng tawad at sabihin sa kanya na handa na akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Ngunit sa huli, nalaman kong may iba na siyang buhay. Masaya na siya at may isang taong nagbigay sa kanya ng oras at pagmamahal na hindi ko naibigay noon. At sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng pagkakataon ay may pangalawang beses. Hindi lahat ng pagmamahal ay may kasunod na kabanata. Mr. DJ, kung may isa mang natutunan ako sa lahat ng ito, yun ay huwag nating ipagwalang bahala ang mga taong nagmamahal sa atin. Huwag nating hintayin na mawala sila bago natin ma-realize ang tunay nilang halaga. Kung mahal mo ang isang tao, ipakita mo. Paramdam mo,
At huwag mo hayaang dumating ang araw na tanging alaala na lang ang matitira sa iyo. Sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi, sana ang kwento ko ay magsilbing paalala na sa pagmamahal, hindi sapat ang salitang mahal kita. Dapat may kasamang aksyon, pagpapahalaga, at oras. Dahil minsan ang isang taong mahal natin ay maaaring maging the one that got away kung hindi natin sila kayang ipaglaban. Maraming salamat Mr. DJ sa pagbibigay mo ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento kong ito. Sana sa susunod na pagkakataon kapag nakahanap ako muli ng taong mamahalin ko, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Lagi pa rin akong nakikinig sa iyong programa at sa bawat awiting iyong pinapatugtog, isang ng talang ang palagi kong hinihintay. You are the reason. Dahil siya ang naging dahilan ng lahat para sa akin. Kahit hindi na siya ang magiging kasama ko habang buhay. Lubos na gumagalang, Adrian. So guys, yan po yung ating love letter ngayong gabi na binasa mula sa ating letter sender na si Adrian. Yan, medyo maganda yung storya niya. Medyo makakalungkot lang. So bigyan natin siya ng konting lamang payo mula kay Mr. TJ para naman medyo gumaan yung kanyang nararamdaman ngayong nagkahiwalay sila. So, dear Adrian, so guys yung mga payo ko po at yung reply ko dun sa letter niya, sinusulat ko na rin para just in case, isasend ko rin ulit sa kanya para mabasa niya rin in a letter form. So yan po yung ginagawa natin. So, kaya ko po sinusulat para hindi na rin kumain na masyadong time sa aking programa. So tara, bigyan natin siya ng konting payo para galing kay Mr. DJ. Dear Adrian, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong buhay pag-ibig. Tunay ngang napakahalaga ng ganitong mga kwento upang magbigay ng aral hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. Napakasakit ng iyong pinagdaanan. At ramdam ko ang panghihinayang at pagsisisi sa iyong mga salita. Ang kwento mo ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi lang basta damdamin. Ito ay aksyon, pagsisikap at pagpapahalaga. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na pwede nating ipagpaliban para sa tamang panahon. Dahil madalas, ang tamang panahon ay ang ngayon. Sa mga nakikinig ngayong gabi, tandaan natin na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng oras at dedikasyon. Hindi sapat ang pagsasabing mahal kita kung wala namang ginagawa para ipadama ito. Ang mga taong mahal natin ay hindi palaging maghihintay. Darating ang araw na mapapagod sila maghintay ng atensyon at pagmamahal na hindi natin maibigay. Adrian, hindi lahat ng kwento ay nagkakaroon ng happy ending. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala kang natutunan. Ang mahalaga ngayon ay natutunan mong pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi pa uli ang lahat para matutunan ang aral ng pagmamahal. Kapag umating muli sa iyo ang pagkakataon na umibig kang muli, siguraduhin mong hindi mo nahahayaang mangyari ang parehong pagkakamali. Para sa lahat ng nakikinig, sana'y natutunan nating ipakita ang pagmamahal habang may pagkakataon pa. Huwag nating hayaan na ang mahal kita ay maging sana noon pa.
Adrian, maraming salamat sa iyong kwento. Sana ay maging gabay ito sa iyo sa hinaharap. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Pero may pagkakataon ka pang gawing mas maganda ang hinaharap. At kapag dumating na ang tamang babae sa buhay mo, siguraduhin mong ipaglaban mo siya ng buong puso at bigyang halaga at panahon. Ang tagapayo, Mr. DJ. So ayan guys, binigyan natin ng konting payo si Adrian sa kanyang story ngayong gabi. So salamat sa lahat ng mga nakinig at ngayon pagbigyan natin yung kanyang hinihiling na patugtugin yung matagal niya nang hinihintay na kanta dito sa ating programa. This is You Are The Reason by Callum Scott.